Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pako na po tayo sa ating praise and worship. Ayan po. Welcome po. Sabi nga po sa kanyang panalita, mababago natin sa pangalawang mga taga-Korento, Kabanata 12, versikulo siya, sabi po dito. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw may mahina. Kaya't buong galak kung ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Sa
Amen. Praise the Lord. How good it is to worship the Lord. Amen. Praise you, Jesus. The book of Deuteronomy chapter 28, verse 2. And all the blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, and the increase of your cattle, and the offerings of your flocks. Blessed shall be your basket, and your meat, in your kneading bowl. Blessed shall you be in your coming, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who will rise against you to be defeated before your face. He shall come out against you on one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessings on you in your storehouse and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. For God is speaking to us that we are being blessed in serving the Lord by obeying His voice, the Lord our God. Amen. It's very important that the word of the Lord, as we are obeying His word, we are totally blessed. And because this is the word of the Lord, as He stated, that today He will bless you because you obey the voice of the Lord your God. As we give our tithes and offerings, we know that the Lord has blessed each one of us by obeying His law. Amen. And this is it as we obey Him faithfully out from our hearts. Amen. So as we give our tithes and offering, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this night. We offer up to you, Lord God, our tithes and offering. And we know, Father God, that you are the source of everything. And as we give our tithes and offering, thank you, Lord God, that we give it from our hearts, Lord God, and as we offer it to you, Lord God, so that you will use this for the furtherance of your kingdom, so that your people will come and worship you in the spirit and truth. Father, we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So let us give our tithes and offering. Almost, I think, 3 or 4 months. Half year, another. 4 months ata. Pero nakakapanibago ang hindi natin ngayon. Pero no, I just want to render a song entitled Walk with Faith. Kahit na kung di lang tayo, alam ko, we are walking by faith. Amen. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You never will be if in Him you believe. So walk with faith in your heart. When the things that you dream seems to disappear from you, there's the time to walk on, and soon the Lord comes through.
for His hand. Keep by His side your constant guide, and free to understand what we face in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You will never will believe if you believe. So hold with faith in your heart. Amen. Praise God. Amen. Ayan, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes, Lord, once again, maraming salamat sa oras na ito at kami po ay nandito para pag-aralan ang inyong salita. O Lord. Amen. And we pray na your Holy Spirit is with us already in the mighty name of Jesus. You prepare already our heart and mind to receive your word. And I pray, O Lord, na ikaw, O God, ang magbibigay ng palawak na pangunawa sa amin, O Lord. Na whatever, O God, na lalabas sa akin, bunganga, O God, you will bless it, O Lord. And the listener will understand it according to your will in the mighty name of Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon, no? So, lahat po tayo ay laging nagtatagumpay. Kaya nga, yung anniversary natin, na 90th anniversary ay tagumpay. So, alam niyo po, nung Wednesday, last week pa yon is nagpe-pray ako na nagpuri po ako sa Panginoon about doon sa 90th anniversary natin kasi isa din po ako na naman na-bless at pinagpe-pray ko na more guidance and more knowledge and wisdom para sa atin for another next year. At syempre, mayroon din yung mga hindi magandang nangyayari or yung mga it affects our emotion. So sabi ko talaga, pinag-pray ko talaga na huwag muna akong gamitin. Pero kinabukasan, nag-message si Sister Pearl na tinatanong kung kailan ako lalabas. Pero buti na lang hindi ako weekly na lumalabas. Kaya may time pa akong magmuni-muni and praise the Lord at andito tayo na magpatuloy para ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Amen. So, Amen. kasi minsan ang Panginoon ay, ang trabaho talaga ng kaaway ay minsan ginagamit niya ang ating emotion, yung feelings po natin para pabagsakin po natin. Pabagsakin niya tayo, hindi po ba? So, Amen. kaya magiging aware po tayo kasi talagang sa panahon po natin ngayon is ang trabaho ng kaaway ay malakas. So, alam po natin ang trabaho ng kaaway din ay ginagamit din ang salita ng Panginoon. Amen? So, we must be aware na ang trabaho ng kaaway ay dapat natin, alam natin, ano ba yun? I-handle or alam natin makita. Ano ba yun? Alam po natin ano ba yun? Discern? Yes, discern. Thank you, Sister Pearl. Ang galing Word niya. na. Ay, thank you. Thank you. Praise the Lord. So, kahit marami po tayong pagkukulang, but praise the Lord. Amen. Andyan po ang Panginoon na gumagabay po sa ating buhay. Amen. So, Amen. din ang ating Diyos ay matagumpay. Matagumpay, kaya tayo din ay matagumpay. Amen. So, Amen. I realize na, di ba, sinabi ko noon na I am empowered, I am encouraged by the Word of God, but I realize na
hindi lang pala pwedeng tayo ay ma-encourage or ma-empower, pero kailangan din pala natin kilalanin kung sino ang ating sinasamba. Amen? So, praise the Lord. Kasi akala ko noon na, kasi nung una ako na-born again talagang masaya po ako na magbasa ng Bible, kaya nag-download po ako ng Bible app sa aking cellphone. Pero pag habang matagal kang nagbabasa is masakit sa mata, kaya po ako nagpabili ng Bible ko kay Sister Yulia at Brother Richard. Pero masakit pa rin sa mata kung mahaba yung binabasa mo. So, gumamit po ako ng audio sa YouTube. So, ayun, pakinggan ko na lahat yung Genesis to Revelation. And parang naintindihan ko na hindi. Pero I feel good. So, ang saya-saya ko, excited talaga ako. Ay, ligtas na ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ko sa sarili ko. Pero one time na yung isa kong kaibigan, kasi nag-share po ako sa kanya. So, tinanong niya ako, sabi niya na, sino ba si Jesus Christ sa iyo? So, sabi ko naman, siya ay tagapagligtas po natin. Siya po ay namatay, nabuhay, at nabuhay muli para iligtas ang ating mga kasalanan. So, sabi niya, tama, ano ka? Sabi ko, siya po ay Diyos. So, ayan, sabi ko, siya ay Diyos, sabi ko. So, saan na yun? So, sabi niya, ano pa? Paano mo nasabing siya ay Diyos? Sabi ko doon sa, yung sinabi ko sa John 3:16 na siya, dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin, ay isinugo niya si Jesus Christ para sa ating kaligtasan. So, sabi niya, tama daw, pero hindi siya Diyos. Amen? So, doon po ako, na-realize na wala din pala akong alam na kaya dapat I need to learn more. Amen? So, sabi niya doon na si Jesus Christ daw ay siya daw ang panganay na anak at pangunahin. Siya daw ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. At nakuha niya doon sa Colossians 1:15. So, nung nabasa ko po yun, sabi ko sa kanya, tama naman po yun, pero basahin mo kasi yung una. Kasi sabi niya doon na si Kristo ang larawan ng di nakikita. Sabi ko sa kanya, sabi ko na basahin mo kasi yung whole chapter, huwag mong basahin yung isang sentence, tapos sasabihin mo na tama na daw yun. Tama na yun. Pero pagkatapos naming mag-usap, napag-isip-isip ko talaga na wala talaga pala akong alam. Kung parang yung feeling ko na parang marami akong alam, pero pag i-question ako, wala akong isasagot na feeling ko na sagot ko, pero kulang pala. Amen? Kaya marami po talaga tayong alam na akala natin, masasatisfy po natin yung mga nagtatanong po sa atin, pero kulang pala. Kahit nga noon, tinanong pa po si Sister Yoli, may nasend din po siya ng verse na yun, nasabi niya, nasend din ni Sister Bridget, pero hindi ko rin maintindihan kung paano naging Diyos si Jesus Christ. So, nag-research ako sa YouTube, sabi sa pinapanood ko na para daw maintindihan mo ang isang katuruan, ay himay-himayin po natin yung Genesis to Revelation, lalo-lalo na about sa doktrina or katuruan ng Bible. To learn, so learn slowly and be patient to learn. Pag bulay-bulayan mo, huwag kang magmadali, don't rush, kasi pag mali daw ang pangunawa mo, maaapektuhan ang paniniwala po natin, lalo-lalo na yung paniniwala po natin sa kaligtasan. Amen? So tama po yun na kailangan po natin pagbulay-bulayan talaga ang salita ng Panginoon. Na hindi po tayo mag-rush, kasi ang salita ng Panginoon ay andyan lang, di po ba? Na, di ba, sabi po natin na ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen? So, kaya malaking pasasalamat po din yung tanong na ito, kasi it leads me to learn more na pinaalala na wala talaga akong alam, kaya I need to learn
more na mag-aral. At praise God na may online po kaming sinalihan para mag-aral. At sabi nga doon sa leader po namin, sabi niya, huwag kang mag-aral kung ayaw mong mag-aral. Amen. So, totoo po yun na kung tayo po ay anak ng Panginoon, kailangan po natin mag-aral para mangaral. Amen. Dahil ang anak ng Panginoon ay nangangaral. Amen. 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 Praise the Lord. So, pag-aralan po natin ngayon ang pagka-unity ng the Father, the Son, and the Holy Spirit sa creation and our salvation. Para maunawaan po natin ang pagka-Diyos nilang tatlo at remember na hindi lang tayo maging believers or worshiper, but we must know whom we believe. Na kahit hindi po natin nakikita, but by faith, we believe na sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Amen. Dahil hindi lang natin makikilala ang ating Panginoon, but we also to believe Him. Amen? So, amen. So, ang topic na ito ay madalas na hindi po nadi-discuss sa church at mahirap unawain, lalo na pagbaguhan ka, at ito po ay debatable, controversial topic. Amen? So, we believe naman sa Trinity. Amen? So, there is one God, but it has three persons and it has different role and function. Lalo na sa pag-create ng mundo at yung salvation po natin. Sila po ay nag-i-exist ng sabay-sabay. Tignan po natin sa Genesis 1:1. Genesis 1:1. Sabi niya, in the beginning, God created the heaven and earth. So, ayan. So, hindi po natin makikita yung the Father, the Son, and the Holy Spirit na nakasulat dito. Pero, pag i-translate po natin yung God sa original language ay, di ba, yung original language nila is Hebrew. Kaya, pag i-translate natin yung God sa Hebrew is Elohim. Tama? So, Elohim is a singular and Him is a plural. So, Elohim is a plural at dito natin may intindihan na may kasama po ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Amen? Praise the Lord. So, ayan, I hope na naintindihan po natin ito at maliwanag po sa atin na hindi nag-iisa ang Panginoon, kundi magkasama po sila. May kasama po siya na yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? So, tingnan po natin yung pag-create sa tao. At idea din ito ng the Father. Genesis 1:26. Yes po. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures, and move along the ground. Amen? So, nakikita din po natin na sabi niya, let us make mankind in our image, in our likeness. Amen? So, plural din po ang ginamit dito. Amen? So, hindi po talaga nag-iisa ang Panginoon, kundi may tatlong nag-i-exist na nagkakaisa po sila sa pray. Amen? So, praise the Lord at hindi po tayo napunta sa oneness na paniniwala. Amen? Hallelujah. Praise the Lord at andito po talaga tayo sa Trinity doctrine. Amen? So, hallelujah. Tutunan talaga na ang pangunawa dito sa Trinity ay mahirap, kaya maraming question po dito, kaya talagang pagbasa po tayo or desire po natin intindihan ang Trinity ay mag-ask po tayo sa guidance ng Holy Spirit at kung gusto naman ng Panginoon na
ipaunawa niya sa iyo ay gagawin niya. Amen? So, we just need to be patient and to be consistent. Amen? So, hindi naman tayo madaling na mabago, pero kung lagi po tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, ay makikita yung truth transformation sa ating buhay. Amen? So, if we pray na tutulungan po tayo ng Panginoon kung if we pray for more knowledge and more understanding is ibibigay niya. Di po ba kahit Solomon, yung prayer niya is gusto niya magkaroon ng wisdom at binigay, ipinagkaloob ng Panginoon yun. Di po ba? Amen. Amen? So, kung mag-pray po tayo, maghanda din po tayo na tanggapin yun. Amen? Hallelujah. So, tignan po natin sa New Testament para mas maunawaan pa natin ang function ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi doon sa John 1:1-4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light. Amen? So praise the Lord. So ang book of John ay si Jesus Christ ang tinutukoy ko dito. Kaya sa una pa lang, si Jesus Christ ay andoon na. In the beginning, He was with God in the beginning. Di po ba? So praise the Lord. So through Him, things were made in His life, and that life was the light. Amen? So yung life in light or breath, it represents also the Holy Spirit. Amen? So, praise the Lord. So, talagang makakita natin na talagang nagkakaisa po sila. Amen? So, Colossians 1:15-16. Makikita din po natin dito na si Jesus Christ God. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16. For Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. Diba? So napakaliwanag na by Him, owned by Him, na si Jesus Christ sa una pa lang ay andoon na siya. At siya po ang larawan ng Panginoon na hindi po natin nakikita. Amen? So, hallelujah, napaka-palad yung mga tao noon kasi nakita nila si Jesus Christ. Amen? Diba, nung panahon ni Moises, pag nakikita mo ang Panginoon is mamamatay ka. Diba? So, habang ini-study ko po ito, ini-imagine ko kung paano kaya kung nakikita ko din si Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Parang fresh, lagi kang fresh. Amen? So, praise the Lord. Kung may pagkakataon yun, sana tayo makita si Jesus Christ. Hallelujah. Napaka-bless po natin. Amen? So, ayan. So, maraming verse na nakakapagpatunay na sa una pa lang kasama si Jesus Christ sa paglikha ng langit at lupa. Amen? So, punta tayo sa salvation. So, idea pa rin ng the Father ang pagligtas po natin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? So whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? So dahil sa pagmamahal ng ating Abba Father ay ibinigay niya si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan at iligtas po tayo. Amen? So, ang trabaho ng Jesus Christ ay to pay the price of our sin. Amen? John 1:14.
14, brother. The The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace in truth. Amen. So Jesus Christ became flesh. Praise the Lord. So kaya nakikita natin siya as a human. So minsan ito po din ang isa nating explanation about doon kung paano naging tao si Jesus Christ. But sometimes yung ating makasama hindi nila maunawaan. Pero praise the Lord sa Holy Spirit na isa tayong nakakaunawa nito. Amen? So, praise the Lord. John 3:38, 40. John 6:38. Sabi niya dito, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. 36. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He was given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. Amen. So praise the Lord sa buhay ni Jesus Christ dahil talagang yung pagkatao niya ay hinubad niya, yung pagkamakadiyos niya ay hinubad niya para lang sa atin na i-humble ang kanyang sarili at babayaran ang ating mga kasalanan. Amen? So, di ba, natandaan po natin yung Genesis 1:26 kanina na let us make human beings, they will be like us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, while large and small. But because na nagkasala si Adam ay naging tao si Jesus Christ for our sin. Amen? Amen. So, kaya po siya ay naging tao at talagang ang kanyang layunan dito sa mundo ay bayaran yung kasalanan po natin. Amen? Kasi kung sino man po ang maniniwala sa kanya ay maliligtas. Doon na po sa John 3:16 kanina. Amen? So talagang si Jesus Christ is yung pagkatao niya is to pay the price of our sin, to do the will of God, and to preach the gospel, to save into our sin. Amen? Talagang He humbled herself unconditionally to fulfill the will of God. Amen? So praise the Lord. Kaya nga po natin sinasamba si Jesus Christ dahil deserve talaga po niyang sambahin. Amen? So tingnan po natin yung Hebrew 10:5 to 10. Ito po si Jesus Christ ang nagsasabi po dito. Hebrew 10 verse 5 to 10. Sabi niya, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. First He said, sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings. You did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be. Amen? Praise the Lord. So, hallelujah. Di ba, yung pag-sacrifice nila noon is yung mga animals. Pero dahil paulit-ulit na yun na ginagawa nila, walang pagbabago sa kanilang puso, nag-desire na si Jesus Christ to come down here on earth to do the will of God. Na siya na yung magiging offering, sacrifice para sa ating mga kasalanan. Amen? So, praise the Lord talaga. Kaya, hindi na po animals ang
offering, kundi si Jesus Christ na siya ay namatay for once all. Namatay po siya para sa ating lahat. Amen? So, hindi lang po isa, kundi lahat po tayo. Kailangan po natin. Pero hindi natin sasabihin na naman na namatay naman si Jesus Christ para sa lahat. Pero kailangan din po natin i-accept as our Lord. Amen? So, praise the Lord. Kaya pag naintindihan mo ang kaligtasan, magpuri po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Magpasalamat at kilalanin po natin siya. Huwag po tayong matulad sa mga 10 kituwin na ginamot ni Jesus Christ, pero isa ang bumalik na sumamba at nagpasalamat. Amen? So, maraming nangyayari ito na alam na kilala si Jesus Christ na tagapagligtas, and isa din po ako noon na ganyan na kilala ko siya na tagapagligtas. Pero praise the Lord dahil hindi po nauubos ang kanyang biyaya sa atin. Hindi siya humihinto hanggang tayo po ay maniwala sa kanya. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Kaya patuloy po natin maniwala sa Kanya at magiging yung ating pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, it will flow in our life. Amen. Yung mag-multiply po tayo. Amen. Hindi po natin alam, pero makikita sa ating mga ginagawa. Amen. So, as a child of God, yung kumbaga sabihin din natin na dahil niligtas mo ako, Lord, here I am to do your will. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Nakakaiyak yung here I am to do your will. Amen? So, praise the Lord po. Ganun din po ang prayer natin sa Abba, Father, here I am to do your will. Thank you that you saved me at help me na dumaloy ang pagpapala ko sa akin, na makita yung kaligtasan ko sa aking buhay, the products of salvation, makikita ng tao, and He will serve you also. Amen? So praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So thank you for that. Kaya patuloy po tayo magpakumbaba at aralin ang salita ng Panginoon. Amen. So punta tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magpapatutuo ng salita ng Diyos. Amen. So Hebrew 10 verse 15 to 17. Sabi niya dito, the Holy Spirit also testifies to us about this. First, He says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their heart, and I will write them onto their minds. Then He adds, their sins and lawless act I will remember no more. Amen. So praise the Lord sa Holy Spirit dahil siya ang magpapatutuo ng salita ng Panginoon sa ating buhay, na kahit hindi po natin nakikita si Jesus Christ, but because of the Word, the Holy Spirit will give life. Amen? Siya po ugad. Siya ang magbibigay ng kabuhayan sa lahat ng salita ng Panginoon. Amen? So, Amen? So, siya po, ang Holy Spirit, ang magbibigay ng malawak na pag-unawa natin na ang salita ng Diyos ay makapag-unawa at may buhay na may kakayahan i-transform ang ating mga perspective sa buhay. Amen? Kaya napakahalaga din ang pagtitiwala at kilalanin ang Holy Spirit. Siya ang ating kinikilala na
mabibigay ng buhay sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? Sabi Amen. doon sa John 16:17. Sabi niya, 16 verse 7. Yes po. 16 verse 7. Sabi niya, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Amen? So, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ is the Holy Spirit. Amen? So, hindi po ito naiintindihan ng mga disipulo niya kasi buhay pa siya. Amen? So, doon sa 16:12. Sabi ni Jesus Christ, I have much more to say to you, more than you can now bear. Bear 13, yes. 13 to 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Amen. I will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Amen. So praise the Lord. So hindi pa namamatay si Jesus Christ, pero sinasabi na yung naniya yung mangyayari, at ang tinutukoy niya dito is the Holy Spirit na magbibigay o magtuturo ng katotohanan. Amen. At yung mga tao, He will guide you. He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Amen? So, praise the Lord. Amen? So, sabi niya na marami sana siyang sasabihin, pero hindi pa muna nila ito mauunawaan kasi wala pa ang Holy Spirit na magbibigay ng pangunawa sa kanila. Amen? So, praise the Lord. At yan po ang unity ng the Father, the Son, and the Holy Spirit sa pag-create ng tao, heaven and earth, at yung pagkaligtas po natin. Kaya praise the Lord, dahil sa kanilang unity ay di ba, nung nangaral si Pedro is marami pong naniwala dahil may Holy Spirit na. Naging 3,000 person yung naniwala dahil nung nangaral siya ay marami na siyang maraming naniwala kay Jesus Christ. Amen? So talagang napaka-powerful ang Holy Spirit na siya na yung gumagabay po sa atin. Amen? So praise the Lord. Kaya talagang ang unity ng the Father, the Son, and the Holy Spirit ay napaka-powerful. Na we believe na there is one God, but there is three person na nag-i-exist equal. Amen? So walang mas mataas po, walang mas makapangyarihan, pero equal po silang nagtatrabaho. Nag-unite. Amen. So praise the Lord. Kaya I hope na alam na natin po ito, at alam natin na ipagtanggol ang ating pananampalataya sa Trinity. Amen? Amen. Kasi kailangan natin na alamin ito dahil tayo ay naniniwala sa buhay ng Diyos. Amen? So, Jesus Christ hindi pwedeng maging Ama, and yung the Son hindi pwedeng maging Ama, and the Son, hindi pwedeng maging Holy Spirit. Amen? Pero glorify nila ang bawat isa. Si Jesus Christ, glorify ang Ama, ang Holy Spirit, glorify ang the Son, and the Son, glorify niya ang Holy Spirit. Amen? So they glorify each other. Amen? So, as a body of Christ, because Jesus
Christ is our head. So, glorify din sana natin ang bawat isa. Ano man po ang ating mga kakayanan, ano man po ang gift na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay, di ba, nagiging makapangyarihan po yun pag tayo po ay nagyuyunan para sa Panginoon. Amen? So, nagiging powerful pag tayo po ay nagkakaisa. Amen? Hallelujah. So, continue to learn the Word of God. Kasi minsan mahirap man unawain, pero ang mahalaga ay yung pangunawa po natin ay hindi contradict sa salita ng Panginoon. Amen? So, maging consistent po tayo and ang lagi nating gawa is the Holy Spirit na para yung hindi natin kaya maintindihan by the power of the Holy Spirit, ipapaunawa niya kung gustuhin niya. Amen? We just need to be patient and to humble ourselves na i-desire po natin na kilalanin talaga ang Panginoon. Di ba nga si Pablo sabi niya, I want to know more Jesus Christ, na kahit alam niya, marami na siyang alam, pero sabi pa rin niya na I want to know more about Jesus Christ. Amen? So, sabi niya dito, mabagal ang spiritual life mo. Spiritual life po natin kung hindi natin kilala ang ating pinaglilingkuran. Kaya gusto ng Panginoon na kahit marami na tayong alam, is humble pa rin po tayo na makilala po siya. Lagi po natin i-desire na, Lord, I want to know you more. Na wala pa akong alam, turuan mo po ako. Amen? So, I want to love you more. I want to know you more. And I want to serve you more. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, hallelujah. Praise the Lord. So, sabi niya doon sa 1 Corinthians 12:4-6. Sabi niya, there are different kinds of gift, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Amen? So, ayan. So, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. Kung ano man po ang Spirit nila noon, Abraham, Moises, Isaac, ang Spirit na nasa atin ay pareho din kung ano yung Spirito na gumagabay sa kanila. Kung ano ang Diyos nila noon, ganun din po ang Diyos po natin. Amen? So, kakaiba man po tayo ng gift, kakayahan, but we have the same Spirit and the same God. Amen? Ang Panginoon. Amen? So, ganun po ang pagka-unity ng the Son, at the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? So, kahit na marami po tayong problema or ano man po ang nangyayari sa ating buhay, nawa yung pagmamahal din po sa ating puso, yung unconditional love, ang ating isipin na ibinigay ng Panginoon sa atin, di ba? Kasi pag yung pagmamahal, yung nangungus na sa puso mo, yung mali na gawain ay walang record na sa inyo dahil pinagkakatiwala mo na sa Panginoon. Amen? Na may Diyos na nagmamahal, na nakalimutan na niya lahat ang ating mga kasalanan. We just need to surrender unto Him and obey to Him. Amen? So, praise the Lord. At yun naman po. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Father in heaven, holy be your name. The kingdom come, the will be done in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa inyong mga salita, O Lord. Salamat, O God, at I pray na kung ano man, O God, ang aming natutunan, Lord, ito po ay natutunan po namin ayon sa inyong kagustuhan, O Lord. Ito po, O God, ay naunawaan po namin at alam po namin na ipaliwanag ang iyong salita sa mga ibang tao kung sila man po ay nagtatanungan. Dahil ayaw po, totoo po kami na naniniwala sa iyo, O Lord. Ayaw po kami mapahiya, O Lord. Dahil ikaw ang aming Diyos na nananagunan
talino, O Lord, na nagbigay ng buhay po sa amin in the mighty name of Jesus, O Lord. At patuloy mo po kami, O Lord, bigyan ng knowledge and wisdom, O Lord, na lagi ang salita mo, O God, ang aming iisipin at ito po, O God, ang panglaban namin sa kagawain ng kaaway, O God. Dahil sabi mo sa iyong salita na ang trabaho ng kaaway ay umaaligid-alig. It's like a rolling lion, O God. At Lord, sinasabihan mo din po kami, O Lord, na laging matatag. Kaya Lord, tulungan mo po kami na laging matatag, O God, ayon sa iyong salita. Dahil hindi po namin kaya gawin ito kung wala ka, O God. Walang presensya mo sa aming buhay. And Lord, we surrender everything that we have, O God. Sa lahat namin ginagawa, O Lord, we surrender it to you. Sa aming pagbabasa, O Lord, sa aming pag-aaral, Lord. Open our mouth, O Lord. Open our ears spiritually, O Lord. Open our eyes. Fix our heart that ikaw, O God, ang sentro ng aming pagpaniniwala at pagtitiwala sa iyo, O God. That let your love will be upon us, O Lord. Ang pagmamahal mo, O God, ang sasakop ng aming puso, O Lord. At kahit anumang, O God, ang pagkakamali ng bawat isa, O Lord, ay yung pagmamahal mo pa rin ang mamupunas sa aming buhay para lagi po kaming mapayapa at mapagpakumbaba sa aming pagsisilbi sa iyo. Yes. Hallelujah. You came here, O Lord, to save our sin, O Lord. At nawa tulungan mo po kami dahil sa aming mga pagkaligtas, O Lord, ay makiisa kami, O God, makipartner po kami sa iyo na gawin ang inyong gustuhan sa aming buhay. Dahil hindi po namin ito kakayanin kung wala ka sa aming buhay. Let your Holy Spirit be with us, O Lord. That siya, O God, ang laging magtuturo kung ano man po ang aming nagagawin, O Lord. Patuloy mo i-guide, O God, ang aming mga puso. Lalo-lalo na yung mga leaders po namin, Lord, I pray na ikaw, O God, ang magbigay ng kanilang kalakasan, O Lord. Ang kanilang, Lord, yung more knowledge and wisdom at maunawaan ang inyong salita. Dahil napakahalaga ito sa aming mga listener, O Lord, na ito, O God, ang magbibigay gabay sa aming pangunawa sa salvation po namin. So Lord, let your presence be upon them. Let your power and the Holy Spirit be upon them. That their life will be dedicated to you, Lord. They will be submissive to you, O God. At ikaw lang ang kanila makikita. Fix their heart, O Lord. Even their families, O God, protect them, O God. That no work of evil can prosper in their life, O God. Protect them, O God, para wala niyo, O God, na mangyayari sa kanila. At ang iyong mga leaders na pinili mo ay mag-focus lamang po sa iyong salita. At ikaw, O God, ang maitataas na ang iyong kingdom ay lalago at lalago in the mighty name of Jesus. Continue, O Lord, to give
I need you, Lord. One more time, I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you, Lord. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Proceed for the close of prayer. Heavenly Father, the God of all Yes. creation, the God of faith, God is sa akin, Jacob, the Alpha and Omega, the beginning and the first and the last. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for the victory of our services for tonight. Hallelujah. May pagpapumilos sa buhay ng mga sa maraming salamat po sa iyong salita na nagrema po sa amin at tulungan niyo po kami, Father, na may-apply po namin sa our daily life, not only sharing your word to other people, to us and our souls, at ito po yung makikita sa amin mismo, sa aming sarili at sa aming pamumuhay. At sa paglabas po namin, at pag-iulay po namin dito sa inyong isambahan, Lord, guide us and protect us with the most precious blood of your love, that no one will offend you, so we never prosper against us, Father. We cancel accident, Lord, sa pagbuhay po namin, o yung gawain ng kaaway, at magtutulong po kami for tonight, nang magre-rewa po ang banal na salita sa buhay namin. Thank you, Lord, for everything, and lahat po na ito, ay pinapalalain ko po in the mighty name of Jesus we pray, at lahat po ng anak ng Diyos, ay magsasama po namin. Amen. Amen. Praise the Lord. Laila doble ko lang. Yeah, wait, no. Sorry. Hindi. Okay. Praise the Lord. So, maganda kayo naka-online. So, for everybody, because this is addressed to keys, a memorandum from the Central Church to Keys of the Kingdom Ministries, Life in the Spirit Fellowship, Israel, from the Central Church Office. Can I borrow sa title? I think, Okay, so sabi dito, I actually told Sister Phoebe that I will be reading this because it is addressed to Israel. No? So it says, be informed that effective this day of writing, the office is releasing Sister Perla Manodon as the overseer of KKM NSFI Israel. Brother Flores Balbir will assume the oversight under the guidance of the Central Church Office. With this, Brother Flores will report to the Central Church on a regular basis to receive instruction for this transition, and the church can look for another place for their gatherings. Be assured that we are praying for you and the Great Shepherd. The Lord Jesus is faithful to finish what He has started there in Israel. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you all. Thank you and be guided accordingly. Done this 22nd day of May 2024 for your information and immediate action. And I also received a private letter which doon ako sumagot ng Okay, actually, this is a gift for me, no? It's not a bad news. It is a wonderful gift. Wait. So, okay, so May 22, 2024, dear Sister Perla, greetings in the name of our Lord Savior Jesus Christ.
The oversight of KKM and SF Israel is given to Brother Flores Balbin under the guidance of Central Church Office, and I encourage you not to leave the church but continue to be a part of it. We acknowledge everything you have done, and great is your reward. We are praying for you, and all will be well, and we love you. Sister Lydia Pangway, Administrator. Okay, so, but in my response, I said that I thank them for informing me, and I actually asked permission to read it, no? Itong memo na, so this Friday I will read these memos to all. But as I've said, I'll step out from this ministry. I'll ask Brother Flores this Friday when they'll be moving to a new place of gathering. But I want to let you know also that not everybody is going with them. So I'll encourage the congregation to them as they this ministry that I came to know and accept the Lord Jesus. The Lord is my shepherd. I believe He will guide and lead me whatever things I'll do next. Thank you for everything. So, ang sagot naman niya is, okay, sis, I'll relay this message to Sister Lydia. So, that's, as it is addressed also to you, no? So, I don't know actually if you have already found a new place of gathering, but whatever I can do before also finally stepping. Actually, I have hindi na nga ako ang overseer, no? So, but for the transition or whatever I can do to help, and before, so maganda rin naman ang parting na ano. So, anyway, we will do it in a private meeting before we release it to the public. But I let you know because since this is addressed to KKM and SF Israel, so I have no regrets or whatsoever. My role is to start, and I started. And I'm so glad sa mga tao na who were ushered also because of this ministry. And I'm not emotional because hindi ako ang overseer. Hindi yun. But yung parting talaga is something else din. I prayed na hindi ako, walang papatak na luha. Pero hindi rin pala mapipigil ako minsan. But that's it. Whenever you find a new place, invite me. Invite me sa... I can come and eat, no? So, as I've said, whatever the Lord leads me also to do. I will be keeping this place kasi nga I have kids din naman. So, and I don't know what the Lord will do next for this. But anyway, as I've said, thank you for everything, and I release my full blessing. I will be of help in whatever way I can, but I cannot, as I've said, wala na yung commitment ko in this ministry. Sabi naman kasi dito is effective as of this writing, so May 22. So the authority is not under me anymore. That's what I've explained also to Sister Lorna there in Jerusalem and Brother Roque. The authority is not under me anymore because effective ito immediately. So it is sometimes be ready sa mga surprises sa buhay natin. And it's a wonderful gift for me talaga. So I don't have to worry about what else or what do I need to do. So I take it as a blessing. I take it as a open door. When a door is closed, a new one is open. And we could, alam niyo, ministry is not just within the confinement of a church. So, kung ang pinagsaservan natin is the Lord, ang i-obey natin is the Lord. So wherever the Lord leads and guides, we will follow. So thank you very much for everything, and God bless us all. I will talk after. So Thank you very much for that. God bless you. thank you.